Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa paglalahad ng isang natatanging kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Ito ay kwento ng 10 taong gulang na batang si Magno. Ang batang mas gugustuhin pang mag-isa at makipaglaro sa mga tutubi kaysa ang makasama ang kanyang mga magulang. Ano kaya ang kanyang gagawin kung isang araw ay bigla siyang makalimutan ng kanyang mga magulang? Anong aral kaya ang kanyang matututunan sa pagharap niya sa pagsubok laban sa kampon ng kadiliman? May magagawa kaya ang mutya ng tutubing karayom para magtagumpay sa kanyang misyon? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng batang nakahuli sa mutya ng tutubing karayom. Ngunit bago ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ano na naman ba itong nababalitaan ko sa iyo, ha, Magno? Kanina ka pa raw hinahanap ng nanay mo. Hindi ka raw kumain ng tanghalian. Saan ka ba nagpupunta, ha? Hindi mo ba alam na marami ang nawawalang mga bata ngayon? Hindi ka ba natatakot na baka isang araw matsyempuan ka at ikaw naman ang sunod na mawala? Ba, sino po ba nagsabi sa inyo na nawawala ako, Tay? Palagi lang naman po akong tumatambay dun sa gubat eh. Hindi nga po ako nakikipagkaibigan dahil ayoko pong may masabi pa po kayo. Ano bang ginagawa mo sa gubat at halos maghapon kang nawala? Alam mo bang nakarating sa palengke nanay mo sa kakahanap sa'yo? Dahil ang akala niya ay kasama kita. Hindi ka nagpapaalam sa nanay mo eh. Teka, sandali lang. Ano nga ba kasi ang ginagawa mo ron sa gubat? Huwag mong sabihing naglalaro ka na naman ng mga tutubiron. Ganun na nga po, Tay. Bakit po ba? Diyos ko namang bata ka, oo. Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo na huwag ka maglalaro ng mga tutubi sa gubat? Hindi ka ba natatakot na baka paglaruan ka rin ng mga masasamang elementong nakatira doon? Ay, nako talaga. Hindi ko na alam ang gagawin sa'yo, bata ka. Ay, nako. Pwede ka naman pumunta sa kung saan-saan eh. Basta hindi malayo sa bahay natin. Doon nga sa gubat na yun na wala mga bata eh. Doon ka pa talaga pumunta. Tay, ano na lang po ang gagawin ko? Lahat, bawal. Bawal dito, bawal doon. Bawal lahat. Bawal pumunta sa palengke, sa gubat, pati makipaglaro sa mga kasing edad ko, bawal din. Ay nako, hindi ko na po alam kung saan ako pupunta kung anong gagawin ko eh. Ano na lang po mangyayari sa buhay ko, Tay? Anak, ganito kasi yun. Nag-aalala lamang kami sa iyo. Ayaw namin ng nanay mo na may mangyaring masama sa iyo. Hanggat maaari kung ako lang ang masusunod, mas gusto kong dito ka na lamang sa bahay. Araw-araw na kaming kinakabahan eh. Pagkatapos ang tigas-tigas pa ng ulo mo. Hindi ka gumaya sa kapatid mo. Abay hindi umaalis sa bahay. Tay, kahit nasan po ako o kahit saan pa po ako magpunta, kung talaga makukuha po ako ng mga tao na nangunguha ng bata, mangyayari pa rin po yun sa akin. Isa pa, masaya po akong kalaro ang mga tutubi, Tay. Yun na lamang po ang nagsisilbi kong libangan. Ang sinasabi ko lang naman, Magno, anak, ayoko mapahama ka sa kakalaro mo ng mga tutubi. Malapit nang ipasara ni Kapitan ang gubat na yun dahil sa mga batang nawawala. Kutob nila, hindi mga taong kumukuha sa mga bata, kundi mga aswang. Bihira naman yan, no? Ano po bang balak niyo sa akin, Tay? Yung manatili na lang po ako dito sa bahay, yung maburo po ako dito? Ikukulong niyo po ba ako katulad ni Kuya Gerald? Na ngayon po nasisiraan na po ng ulo. Na kahit tayong pamilya niya hindi tayo kilala. Palagi siya naghahanap ng ibang tao kahit tayo naman ang kasama niya. Yun po ba ang gusto niyo mangyari sa akin, Tay? Ayoko po matulad kay Kuya. Bakit naman napunta sa kuya mo ang usapan dito, Magno? Si Kuya Gerald mo nabaliw dahil isinama ng engkantong nakalaro niya. Doon din sa gubat nangyari yun. Natatakot kami ng nanay mo
na baka magaya ka sa kanya. Ikaw lang ang iniingatan ko. Tay, hindi po siya nasiraan ng isip dahil sa gubat o engkanto na sinasabi nyo. Nasiraan po siya ng ulo dahil ikinulong niyo po siya dito sa bahay. Hindi niyo po siya pinapayagan lumabas. Mahirap po ang nakakulong lang sa bahay, Tay, baka kalain nyo. Nababaliw po ang taong parang bilanggo sa 4 na sulok ng silid. Ayoko po. Saka, hindi po ako naniniwalang may engkanto. Sinasabi niyo lang po yan para matakot akong pumunta sa gubat, di po ba? Magno, bakit ayaw mong makinig sa akin? Titigil ka ba kapag nakita mo mga itsura ng engkanto? E paano kung may mga aswang nga sa gubat at sila nangunguha ng bata? Sige nga. Tay, hindi po totoong may mga nawawalang bata dahil ang totoo po, naglayas lang po sila dahil sa mga magulang nila. Minsan lang po maging bata, Tay, at gusto ko pong maranasan kung paano makipaglaro po sa mga bata o tutubi. Lilipas po ang panahon, Tay. Tatanda po ako. Ayoko po na kung kailan matanda na po ako, ay saka ko pa po maiisipang maglaro. Pasensya na rin po sa mga nasabi ko, pero hindi ko po talaga naiintindihan kung bakit niyo po ako pinagbabawalang pumunta sa gubat. Teka. Aalis ka na naman. Saan ka na naman pupunta, Magno? Sa gubat po, Tay. Gusto ko lang po mapag-isa. Uuwi rin po ako kagad. Wala nang nagawa si Mang Tinoy nang mabilis na tumakbo papalayo ang may 10 taong gulang na batang si Magno. Hindi niya gustong magsalita ng ganong kasakit sa kanyang ama. Nasasaktan din siya kapag nagkakasagutan sila ni Mang Tinoy. Nang tuluyang makalayo sa kanilang bahay, ay dahan-dahan na siyang naglakad papunta sa gubat na malapit sa batis. Sa ganitong oras ay wala si Felix na madalas niyang nakikita sa gilid ng ilog. Marami itong kasama at nakikipaglaro sa ibang mga bata. Kung minsan ay hindi niya maiwasan ang hindi mainggit sa mga tulad ni Felix dahil malaya silang naglalaro nang hindi napapagalitan ng mga magulang ng mga ito. Hindi rin hinahanap ng kahit nanay nila. Minsan din ay humiling siya na sana hindi na lang ang mga ito ang naging magulang niya. Kung papipiliin nga siya, ay mas pipiliin niyang makasama pa ang mga tutubi dahil napapasaya siya ng mga ito. Kumpara sa kanyang mga magulang na lahat na lamang ng kanyang ginagawa ay bawal at madalas pa siyang napapagalitan ng kanyang ama. Habang nag-iisip, ay bigla niyang nakita ang 2 kulay asul na tutubi na nag-uunahan sa paglipad. Tila sumasayaw sa hangin at naglalaro na parang mga bata. Maingat siyang humakbang nang dumapo ang tutubi sa dahon ng damong bag-angan. Kapansin-pansin ang malakarayom nitong buntot na tila hinihila siyang hulihin yon. Magpahuli ka na sa akin, ha? Hindi naman kita sasaktan, eh. Ang dami talagang tutubi sa lugar na to. Bakit kaya? Baka sa mga halamang namumulaklak sa lugar na to. Bawat konting kaluskos ng paa ni Magno ay nakakaramdam ang tutubi at agad na nakakalipad. Pero ang maganda sa 2 tutubi ay hindi ito nag-iiwanan. Kaya kahit saan lumipad ang isa, ay naroon din ang isa. Saktong mahahawakan na niya sana ang tutubi nang bigla namang dumating ang grupo ni Felix. Sina Lito, Carlo, Tisoy at si Daniel. Maangas ang grupo ng mga ito at palaging laman ng away. Kaya umiiwas siya sa mga ito. Kaya lang, sa pagkakataong yun, ay hindi na siya nakalayo sa mga ito at tuluyang nakawala ang tutubi na hinuhuli niya kanina. Pinalibutan siya ng mga ito habang nakangisi na parang manununtok na kagad. Hoy, Magno! Nandito ka na naman, ha? Bakit palagi ka pumupunta rito sa teritoryo namin, ha? Doon ka maghanap sa ibang bahagi ng gubat. Bakit ba palagi ka na lang dito nang uhuli ng tutubi, ha? Nako, pasensya ka na, Felix, ha? Dito kasi madalas maraming tutubi. Tignan mo, may 2 na nga ako nakitang tutubi. Ang ganda ng kulay, di ba? Kung gusto mo, tig-isa tayo dito. Tapos lagyan natin ng tali sa buntot. May dala na rin akong tali ng sako.
Gusto ko kasing makipagkaibigan sa inyo eh. Halika, ang ganda ng kulay ng mga tutubi oh. Tignan mo. Tutubi pala ah. Eh kung umbagin ko kaya yung pagbumukha mo. Di ba kayo kapatid doon si Raulo na palaging nakakawala sa kulungan? Bakit hindi ka nalang magbantay sa kapatid mo? Hindi yung nanggugulo ka rito. Hindi nasisiraan ang ulo ng kapatid ko. May sakit lang siya. Aba, nagagalit pa yata sa akin ng isang to ah. Bakit? Masakit bang masabihan na may kapatid ka sira ang ulo? Umalis ka na nga rito. Baka hindi pa kita matansya eh. Masuntok ko yung bunganga mo. Sandali. Ano ba pinagtatalunan yung mga bata, ha? Gusto nyo ba sumama sa akin? Doon tayo sa bahay, marami mga tutuberon. Hindi na kayo mahihirapang manghuli. Hindi bali na lang po, tanda. Itong si Magno na lang po ang isama nyo. Total, pareho naman po kayong makasira ang ulo eh. Hehehe. Ano ka mo? Baka gusto nyong ipahabol ko kayo sa mga aswang sa gubat na to. Tanda, hindi mo kami matatakot. Mas nakakatakot pa nga ang itsura nyo eh. Mukha kayong hindi nagsisipilyo ng ngipin. Mukhang bulok at nangingitim na. Hehehe. Tatandaan ko sinabi mong yan, bata. Tatandaan ko yan. Hoy, grabe naman kayo. Huwag naman kayong ganyan magsalita sa matanda. Hindi na kayo nagbigay ng galang sa kanya. Isa ka pa. Hindi ba't gusto mo ang tutubi? Sandali, at kukuha lang ako ng kahoy. Patutunayan ko sa yung iba kong manghuli ng tutubi. Teka. Ano bang binabalak mo? Digilag mga iho. Manghuli kayo ng tutubi sa gubat. Lahat ng makita nyong insekto, patayin nyo na rin. Ako naman, ay aalis na rin. Saktong pagtalikod ng matanda ay bigla rin ang pagbundol ng kaba sa dibdib ni Magno. Lalo pa at nakita niyang dahan-dahang nilalapitan ni Felix ang kulay asul na tutubi habang nakataas ang patpat sa ere. Si Felix ang batang pinakaastig sa kanilang lugar. Marami itong mga kaibigan na kagaya nitong mahilig maglaro sa gubat. Siya lang ang bukod tanging malayo ang loob sa mga batang yun. Walang nakikipag-usap sa kanya dahil pinagagalitan ang mga ito ng kanyang ama. Ayaw ni Mang Tinoy na nakikipagkaibigan siya sa mga kagaya ni Felix dahil nga sa ugali na rin ng bata. Kaya palagi siyang mag-isang naglalaro. Pero ngayon, kasama ang 4 pa nitong mga kaibigan ay nakikipag-usap pa sa kanya. Ngunit hindi para makipagkaibigan, kundi bawalan siyang manguha ng mga tutubi sa tambayan ng mga ito. Ang gusto kasi ng mga ito ay suluhin ang marami ng mga insektong nandoon. Walang bakas ng takot ang mukha ng mga ito na palaging pumupunta sa gubat kahit na marami ang nawawalang mga bata roon. Malapit sa batis o ilog ang tirahan ng mga tutubi at doon lang siya nakakarami ng huli ng mga insekto at nagsisilbi niyang kalaro kapag mag-isa na siya. Iba ang saya kapag lumilipad na ang tutubi at may tangay pang tali ng mula sa hibla ng sako na sumasabay naman sa hangin. Kaya lang ang kasiyahang yon ay nawala nang hampasin ni Felix ang kulay asul na tutubi at nang hindi na to gumagalaw ay saka naman yun ibinigay sa kanya. O heto, kunin mo. Paliparin mo sa bibig ng tatay mo. Ang yabang-yabang. Sabihin ba naman kami na huwag kang lapitan? Ano siya siniswerte? Kaya umalis ka na. Kapag naalala ko mga sinabi niya sa amin, kumukulo talaga ang dugo ko sa'yo. Kapag lumaki na ako, uunahin kong bugbugin ng tatay mo. Tandaan mo yan. Pasensya ka na, Felix ha. Pasensya. Malapit na ako mawala ng pasensya kapag hindi mo pa kinuha ang tutubig to. At pakiusap lang ha. Wag na wag ka nang babalik dito ha. Dahil sa susunod na makita pa kita rito, makakatikim ka na talaga sa akin ng maraming sipa at suntok sa muka. Naiintindihan mo ba ha, Magno? Dinuro-duro siya ni Felix sa kanyang noo gamit ang hintuturo nitong daliri. Nandidilat ang mga mata nitong gigil na nakatingin sa kanya. Ngunit mabuti na lamang at nakuha na niya ang tutubi sa kamay nito at hindi tuluyang nadurog
sa palad ng bata. Kahit naman pinaglalaruan niya ang mga tutubi, ay hindi naman niya gugustuing masaktan ang insektong nagpapasaya sa kanya. Umatras siya ng paghakbang palayo kay Felix. Ikinulong niya ng maingat ang tutubi sa kanyang palad at ipinagdasal na lamang niya na sana ay buhay pa ito. Binaybay na lamang niya ang gilid ng maliit na ilog para makahanap ng ibang lugar na pagtatambayan. Iiwas na lang muna siya sa pangkat ni Felix para wala ng gulo. Sa isip niya ay kasalanan yun ng kanyang ama dahil sa madalas nitong pagbabanta kay Felix. Tuluyan na siyang nawalan ng mga kaibigan. Sa isang putol na sanga sa gilid ng batis sa tapat ng mababaw na tubig, nagpahinga siya at naupo habang tanaw ang ilog. Sa kanya maingat na binuksan ang kanyang palad. Agad niyang tinignan ang katawan ng tutubi. Hindi na yun gumagalaw at nawalan ng paa dahil sa malakas na hampas ng sanga ni Felix. Kinalug-kalug niya yun sa kanyang kamay, saka inihipan. Umasa siyang mabubuhay pa yon. Subalit kahit na anong gawin niya, ay hindi na talaga yun gumagalaw. Pumatak ang kanyang luha mula sa kanyang mga mata at pakiramdam niya ay kasalanan niya. Lihim siyang nagalit kay Felix. Hindi niya matanggap na nagagawa nitong patayin ang insektong walang kalaban-laban. Matagal siyang nakatingin sa lagaslas ng ilog habang malungkot ang mga mata na pinakikiramdaman ang kamay. Bigla siyang nakaramdam ng tila karayom na bumaon sa kanyang palad. Napaigtad siya sa sakit. Nang tignan niya yun, ay nakita niyang buhay ang tutubi at binabauna na siya ng karayom sa kanyang palad. Nanggaling ang karayom sa buntot nito, kaya sobra niyang ipinagtataka kung paanong nangyari yun. Hindi siya kagad nakapagsalita. Nanlalaki ang kanyang mga mata at naparalisa ang kanyang katawan. Para bang may malakas na enerhiyang nagpahinto sa daloy ng kanyang dugo. Nahirapan siyang huminga, para bang unti-unti siyang nilalason. Diyos ko! Ano to? Anong nangyayari sa akin? Napatingala siya sa langit habang ang sikat ng araw ay parang nakatutok sa kanyang muka. Nararamdaman niya ang kirot sa kanyang ugat na para bang may libo-libong karayom ang dumadaloy sa kanyang dugo. Kasunod ang pag-iinit ng kanyang buong katawan, pati na ang pagtulo ng kanyang laway sa bibig. Nanatili siyang nakaupo habang ang tutubi ay nanatiling nasa palad niya. Mata at bibig lang niya ang kanyang naigagalaw habang nakatingala pa rin sa langit. Bigla ang pagbundol ng kaba sa kanyang dibdib at pakiramdam niya ay huminto ang tibok ng kanyang puso. Kasabay ng pagbagsak niya sa lupa, tuluyang dumilim ang kanyang paningin at hindi niya na napigilan ang pamimigat ng talukap sa kanyang mga mata. Dahan-dahang iminulat ni Magno ang kanyang mga mata, ngunit halos walang nagbago, maliban na lamang sa pananakit ng kanyang katawan at kamay. Isang manipis na bahid ng liwanag lamang ang lumusot sa makapal na mga daon sa itaas. Tumatama yon sa kanyang muka, kaya alam niyang liwanag yon mula sa bilog na buwan. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng bango sa basan lupa at lumot. Parang hinahaplos ang kanyang balat habang nanginginig sa takot. Diyos ko! Ano nangyari sa akin? Matagal ako nakatulog. Teka, nandito pa rin ang tutubi sa kamay ko at nakatulog din siya. Saka, may karayom na nakalitaw sa buntot ng tutubi. Isang nagliliwanag na karayom. Ano to? Anong klaseng nilalang ang tutubing to? Napilitan siyang bumangon. Pilit hinahanap ang direksyon sa gitna ng kadiliman. Pinakikiramdaman niya ang paligid dahil sa pakiwari niya ay merong nilalang na nakatingin sa kanyang kinatatayuan. Napatayo siya ng tuwid
Sa bawat takbang, ang lupa ay tila bumubulong sa kanya. Nagsipagtaasan ang mga balahibo niya sa katawan. Habang punong-puno ng pag-aalala ang kanyang dibdib, paniguradong sa mga sandaling yun ay nag-aalala na sa kanya ang kanyang mga magulang. Ang pagkaluskos ng mga tuyong daon, ang paggalaw ng hindi kilalang mga nilalang sa kakawyan, iyabag yun ng taong nasa kanyang paligid at naghihintay ng pagkakataon para siya ay atakihin. Mula sa di kalayuan, isang mahina ngunit mapanganib na huni ng malaking ibon ang kanyang narinig. Tila babala mula sa panganib na nag-aabang sa kanya. Hindi na siya nakatiis. Kinausap niya ang aninong nakatayo lang sa unahan ng kanyang kinaroroonan. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Hindi siya nakarinig ng tugon mula sa nilalang. Napansin niya sa gilid ng kanyang paningin, hindi ito gumagalaw. Nakatayo lamang ito mula sa madilim na bahagi ng kakawyan. Ngunit ang hugis tao nitong katawan ay tila may mga tinik sa balat na kapag humihinga ay mas lalo yung tumatalas at tumahaba. Napaatras siya ng hakbang. Takot na takot siya. Baka ito ang nilalang na nangunguwa ng mga bata. Nabibingi na siya sa tibok ng kanyang dibdib at sa bahagi ng kanyang isip, isang pagsisisi na sana ay hindi na siya umalis ng bahay nila. Na sana ay nakinig siya sa mga magulang niya. Isang malamig na hangin ang biglang dumaan sa kanyang batok na nagpatindig ng kanyang balahibo sa kanyang katawan. Napatigil siya. Pilit hinahabol ang kanyang hininga. Ang katahimikan ay nagbigay daan sa isang kaluskos. Mas malapit na ngayon. Mas malinaw. Hindi siya nag-iisa. Mula sa madilim ay nagpakita sa kanya ang isang nakakatakot na nilalang. Wag! Huwag ka lalapit! Nakikiusap ako sa'yo! Kung sino ka man, huwag mo akong sasaktan! Hindi kita sasaktan. Kung ibibigay mo sa akin ang mutsang hawak mo. Ano? Mutya? Ano sinasabi mo, Mutya? Wala po akong hawak na mutya. Maawa po kayo sa akin. Yan, yung hawak mo. Ang nagliliwanag mong kamay. Alam kong nasa palad mo ang mutya ng tutubing karayom. Ibigay mo sa akin yan. Dahil ako ang tunay na nagmamay-ari sa mutya na yan. Napasulyap si Magno sa kanyang palad at nakita niya ang malakas na liwanag mula sa loob nun. Kumunot ang kanyang noo dahil alam niyang ang tutubing karayom ang nasa kamay niya. Ito po ba? Ito po ba sinasabi niyong mutya? Hindi! Hindi ko ito ibibigay sa'yo! Hindi ko po kayo kilala, kaya huwag po kayo lalapit! Huwag niyo po akong sasaktan! Humakbang pasulong ang nilalang. Sakto yun sa tapat ng liwanag ng sikat ng buwan, habang may gumagalaw na anino ng dahon na tumatama sa balat nito. Kitang-kita niya ang itsura nito. Ang balat nito ay maputlang mapusyaw, kumikislap sa bahagyan liwanag na naaaninag mula sa puwang ng mga dahon sa itaas. Ang mga mata, walang itim, puno ng matinding galit, tila nagbabagang apoy na handang lumapa ng tao. Ang mahaba at matutulis na kuko nito sa daliri ay bahagyang nakataas. Nakalitaw rin ang kulay pula at malalagari nitong mga ngipin. Saktong pagsugod nito sa kinatatayuan niya, ang pagtakbo naman niya palayo rito. Malalaki ang hakbang ng kanyang mga paa na sumugod sa madilim at masukal na kagubatan, habang panay ang sigaw niya sa paghingi ng tulong sa mga taong makakarinig sa kanya. Tulong! Tulungan niyo po ako! Saklala! Tulong! Humahampas sa kanyang muka ang malakas na hangin, habang ang aswang ay patuloy na humahabol sa kanya.
Mataas itong tatalon at nagmistula siyang hindi nakaalis sa lugar dahil sa bilis ng aswang. Maya-maya pa ay lumundag ito ng mataas at pasadsad na bumagsak sa lupa sa kanyang unahang daan. Saan ka pupunta? Hindi mo ko matatakasan. Ibigay mo sa akin ang mutya kung ayaw mo matulad sa mga batang kinuha ko at ginawa kong bihag. Kung ganun, ikaw ang kumukuha sa mga batang nawawala rito sa gubat? At ikaw ang susunod kong kukunin. Lalo na at nasa katawan mo na ang mutya. Hindi na kita pakakawalan. Umumpas ng kamay ang nilalang at lumabas ang lumiliwanag na latigo sa palad nito. Mas naging mabangis ang itsura ng aswang at umalingaw-ngaw ang malakas nitong sigaw. Lumitaw ang ibang mga nilalang na nagtatago sa likod ng puno mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Napaatras siya ng hakbang habang hindi inaalis ang tingin sa 5 aswang na nakatayo sa kanyang harapan. Sige mga alagad, kunin niyo siya. Dalhin niyo sa sakuta natin. Pahirapan at huwag titigilan hanggat hindi nakukuha ang mutyang nasa palad niya. Wag! Huwag kayo lalapit! Lumayo kayo sa akin! Umalis kayo! Umangil ang mga itong dahan-dahan na lumalapit sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya alam ang kanyang gagawin dahil napapalibutan na siya ng mga aswang. Isang nilalang ang biglang humawak sa kanyang kamay at hindi niya inaasahang tumalsik lang din ito sa kabilang direksyon ng daan. Nagulat ang aswang nang makita ang nangyari sa alagad. Kaya mabilis itong tumakbo pasugod sa kanya. Agad niya yung naiwasan, isang bagay na pinagtakhan niya sa kanyang sarili. Habang ang malakas na liwanag sa kanyang palad ay nakikita niyang bumabalot sa kanyang kamay. Lumakas din ang kanyang katawan at pakiramdam niya ay lumulutang siya sa hangin. Muli niyang hinarap ang aswang na may hawak na latigo. Ikaw nga! Ikaw nga ang nakakuha sa mutya ng tutubig karayom. Ngayong alam ko na makapangyarihan pala ang mutyan to. Lalong hindi mo ito makukuha sa akin. Ililigtas ko mga batang kinuha mo at magbabayad ka sa ginawa mo sa kanila. Hindi mo ako matatalo. Kaya habang maaga pa, ibigay mo na sa akin ang mutya. Pati na ang tutubing nasa kamay mo. Paano kung ibibigay sa iyo, mutya? Nasa loob na nga ng katawan ko. Hindi ko rin nahayaang makuha mo tutubi dahil hindi siya pwedeng makuha ng nilalang na katulad mo. Mamamatay na muna ako. Hinagupit ng nilalang ang latigo sa lupa at pinuntirya ang leeg ni Magno. Pumulupot yon sa kanyang leeg. Umikot siya at agad ding nakawala sa tali ng latigo. Isang mabilis na hampas ulit ng latigo ang nagtatangkang sumakal muli sa kanyang leeg. Ngunit sa isang iglap, gamit ang liksi at bilis, iniwasan niya ito kasunod ang malalakas na sipa sa kalaban. Ang labanan ay tumindi. Bumabalot ang sipa na parang kidlat. Nakita niyang dumugo ang labi ng aswang, kaya mas lalo itong nagalit habang ang mga kasama nito ay umatras na at iniwan ang kanilang pinuno nang dahil sa labis na takot. Ang bawat paggalaw ni Magno ay may lakas na babasag sa katawan ng tatamaan ng kanyang kamao. Hindi niya alam kung paano niyang nagagawa yon. At sa isang mabilis na pagtalon, inihulog niya ang isang matinding sipa pababa. Tumama ang kanyang tuhod sa tiyan ng nakahigang aswang. Napaigik ito dahil sa sobrang sakit. Pilit na dinudurog ang depensa ng kalaban. Nahawakan niya ang latigo at ipinilupot yon sa leeg ng kalaban. Ngunit naglaho ito at nag-iwan ng isang bunga ng puno ng kahoy. Hindi yun pamilyar sa kanyang paningin. Sinipat niya ang bunga na hugis bilog na may magaspang na balat. Hindi yun makikita sa gubat, kaya dala ng pagtataka, isinilid na lamang niya yon sa kanyang bulsa at inilinga-linga ang paningin sa paligid. Nawala ang halimaw na nakalaban niya.
Nakita niya ang ilang patak ng dugo sa lupa na nanggaling marahil sa katawan ng kalaban. Akma na sanang aalis si Magno para lisanin ang lugar na yon nang marinig niya ang boses ni Felix. Humihingi ito ng tulong, nagmamakaawa. Mabilis siyang tumakbo at lumapit sa kinaroroonan ng ingay. Kasabay ng liwanag ng kanyang kamay, ang paglipad naman ng tutubi mula sa kanyang palad. Tila itinuturo nito kung nasan nanggagaling ang boses ni Felix, hanggang sa tumambad sa kanyang paningin ang nakaupo sa lupa na si Felix. Itinutulak nito ng paa ang lupa, papalayo sa papalapit na aswang. Hoy! Ako ang harapin mong halimaw ka! Layuan mo siya! Ngumisi itong nagpalitaw sa malalagari nitong mga ngipin na nagpalabas ng malapot nitong laway sa bibig. Naglaho ito sa hangin at biglang sumulpot sa kanyang harapan para sana siya ay atakihin gamit ang matutulis nitong mga kuko. Ngunit hindi sinasadyang napataas ang kanyang kamay at sa isang iglap ay biglang nanigas ang katawan ng aswang sa kanyang harapan at napansin niya ang mga nagliliwanag na karayom na nakabaon sa balat ng aswang. Habang ang mata na lamang nito ang gumagalaw, nagtataka siyang napatitig sa mga itsura ng karayom. Katulad yon sa karayom na ginagamit sa panggagamot o acupuncture. Kaya alam niyang mabisang panlaban yon sa mga aswang. Dahil may kakayahan yung magparesa sa katawan. Pinagmasdan niya ang kanyang palad at napaatras. Nasunog ang kalaban hanggang sa sumama sa hangin ang katawan nitong naging kulay itim na abo. Napalapit sa kanyang kinatatayuan ang takot na si Felix. Diyos ko! Paano mo nagawa yun, Magno? Anong klaseng nilalang yun? Hindi ko rin alam, Felix, kung paano ko nagawa ang bagay na yun. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin. Saka, kailan pa kaya nagkaroon ng aswang sa lugar na to? At nalaman ko rin na siya ang dahilan kung bakit maraming batang nawawala sa gubat na to. Teka, nasa na mga kasama mo? At bakit nandito ka pala sa gubat? May nangyari ba sa'yo? Nagkaiwalay kami sa gubat at naligaw kami sa lugar na to. Hindi ko alam na nandito ka rin. Anong gagawin natin? Naguguluhan ako. Kanina pa ako ginahabol ng mga nilalang na yan. Parang nawala ang tapang sa anyo ni Felix. Naging isang duwag ito at namumutla ang labi habang nanginginig ang katawan. Panay naman ang tingin niya sa kanyang kamay dahil hindi pa rin niya naiintindihan kung ano ba ang talagang nangyayari sa kanya. Magno, maraming nga palang salamat sa pagkakaligtas mo sa akin. Akala ko, katapusan ko na eh. Walang anuman yun, Felix. Pero kailangan na nating umalis dito. Hahanapin natin ang mga kaibigan mo. Isang dali lang, Magno. Saan naman natin sila hahanapin? Natatakot ako eh. Felix, nasa panganib ba mga kasama mo? Pababayaan mo lang ba silang mapahamak? Paano kung nakuha na sila at ikaw lang ang nakaligtas? Naisip mo bang maaaring dumugin ka ng mga magulang nila at saktan ka? Bakit mo to ginagawa sa akin, Magno? Bakit tinutulungan mo pa rin ako kahit naging masama ako sa'yo? Dahil buhay ng mga kaibigan mo nakataya rito. Sana lang ay walang nangyaring masama sa kanila. Kahit ako, kinakabahan na rin dahil natitiyak kong hinahanap na ako ng mga magulang ko. Malalagot na naman ako nito. Pero naisip ko, mas kailangan niyo ang tulong ko eh. Kung ganun, kailangan natin makahingi ng tulong sa mga taong nakatira dito. Ano ka ba, Felix? Walang nakatira dito sa gubat, maliban kay Lolo Berting na isang manggagamot. Sa kanya tayo lalapit. Kailangan lang nating mahanap ang kanyang bahay. Sigurado ko na masasagot niya ang mga tanong natin para malaman kung anong klaseng nilalang ang umatake sa atin. Wala nang nagawa si Felix kundi ang sumunod sa kanya sa paglalakad, habang ang nagsisilbing tanglaw nila sa daan ay ang sikat ng bilog na buwan. Pagkalipas ng kalahating oras ay nakita nila ang isang kubo na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at kawayan, na tila bahay ng isang matandang walang kakayahang maglinis
ng paligid. Ang bubong nito ay natatakpan ng makapal na kugon. Nakapalamuti sa paligid ang iba't ibang klase ng halamang gamot. Ang ilan ay nakasabit pa nga sa pintuan. Tila mga anting-anting na nagbabantay sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit habang si Felix naman ay maririnig ang hingal sa bibig. Hindi nawawala ang takot nito. Pati na ang bahay ng matanda ay pinag-isipan nitong bahay rin ng isang aswang. Sa tabi ng pintuan, nakasabit ang lumang kampanilyang yari sa tanso na tumutunog sa tuwing nagagalaw. Ang bintana ay maliit at may mga lambat na hinabi mula sa lumang hibla ng abaka. Sa loob, ang hangin ay amoy pinaghalong insenso at pinatuyong dahon ng palaspas. Mga samyong tila bumabalot ng proteksyon sa kabuuan ng bahay. Teka, sigurado ka bang bahay ito ni Lolo Berting? Na hindi ko pa nga nakikita ang mukha ng albularyong sinasabi mo eh. Pareho naman tayo, Felix eh. Pero kilala ko siya sa kwento ng mga taong napapagaling niya. Saka nakikita mo ba mga halamang gamot sa paligid? Totoo siyang albularyo, kaya huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Akala ko ba'y matapang ka at maangas ka? Bakit natatakot ka ngayon? Gagawin natin to para sa mga batang biyag ng nilalang na yun, para sa mga kaibigan mo. Mas lumapit ang dalawa sa nakasaradong pintuan, habang ang malamlam na liwanag mula sa lumang gasera ang nagsilbi nilang palatandaan. Nagising pa ang matanda. Mula sa loob ay narinig din ni Magno ang tunog ng may dinidikdik na daon sa lusong nito. Tao po! Tao po! Lolo Berting! Pumailan lang ang katahimikan dahil sa nawala ang ingay mula sa nagbabayo ng gamot. Kasunod ang papalapit na yabag sa pintuan. Nakaharap nila. Maya-maya pa ay bumukasyon at sumilip ang matandang may malagong balbas at bigote na tumatabon sa kulubot nitong muka. Habang ang baga ng tabako nito ay nasa loob ng bibig at ang usok ay nakukulong sa loob. Inalis nito ang tabako sa bibig at kinausap silang dalawa ni Felix. Jesus Mariosep, ang mga batang ito! Anong ginagawa niyo sa labas ng bahay ko? Sa kagabi na! Bakit naglalayas pa kayo? Kailangan po namin ng tulong niyo, Lolo Berting. Sige, pumasok kayo. Bilisan niyo, bago kayo masundan ng masasamang elemento sa gubat. Pambihirang mga bata ito. Ang titigas na mga ulo niyo. Hindi ba niyo nababalitaan ng mga batang nawawala sa baryong ito? Panay ang sermon ni Lolo Berting habang pumapasok sila sa loob ng bahay nito. Kahit ngayon lang nila ito nakita, ay parabang matagal na sila nitong kakilala. Nakita ni Magno ang ilang mga sandatang nakasabit sa dingding na gawa sa sawaling kawayan. Naupo sila sa upuang gawa sa kahoy at napatingin sa matandang naglapag ng tabako sa lamesa. Kumuha ito ng isang bungkos ng bawang at iniharang yun sa pintuan bago nito tuluyang isinara ang pinto. Ano ba kailangan niyo sa akin? Tulungan niyo po kami. Nawawala po mga kaibigan ni Felix. Niligaw po sila at ako naman po ay nawala ng malay at nakatulog po ako nang mabaunan po ako ng karayom ng nahuli naming tutubi. Gabi na po ako nagising dahil po sa pagkaparalisa ng katawan ko. Paggising ko po, nakita ko nilalang na nakatayo po sa harapan ko. Balot po siya ng kulay puti sa katawan niya. Mapula po ang mga mata at parang may mga pangil po siya. Mahahaba po ang kanyang kuko sa kamay at talaga pong nakakatakot ang itsura niya. May bitbit din po siyang umaapoy na latigo. Inamin po niya sa akin na biyag po nila ang ibang mga bata. Mga tamawo. Tamawa nakita niyong nilalang na umatake sa inyo. Teka, sandali lang po, Lolo. Tamawo? Ano po klaseng nilalang ang tamawo? Ang tamawo ay isang misteryosong nilalang na may kakayahang magpalit ng anyo. Kaya nilang mag-anyong bata, matanda, o kahit na anong nilalang na naisin nila.
makalapit lang sila sa kanilang biktima ay gagawin nila ang lahat. Pero ang madalas nilang anyo ay isang bata para makakuha sila ng batang bibiktimahin nila. Karaniwan silang inilalarawan bilang mga mapuputi at kaakit-akit na nilalang na may asul o luntiang mga mata at kadalasang mas matangkad kaysa karaniwang mga tao. Sinasabing naninirahan sila sa mga punong kahoy tulad ng balete at bihirang makihalubilo sa mga tao. Maliban na lamang kung sila ay ginambala. Bukod sa kanilang anyo, ang tamawo ay kilala rin bilang mga engkanto o diwatang isinumpa sa mundo nila na maaaring maging mabuti o masama. May ilan sa kanila ay tinatawag na itim na engkanto na inilalarawan bilang malulupit at mararahas na nilalang. Bakit po nila kinukuha ang mga bata, Lolo Berting? Para ilagay sa may wagang halaman na kung tawagin nila ay buhay na halaman o puno ng balete. Ang ibig sabihin, ang halaman na yun ay hindi nagbubunga kung hindi aalayan ng mga bata. Ang sabi, yun daw ang dahilan kung bakit nananatiling malakas ang kanilang katawan at kapangyarihan, pati na ang pagpapanatili ng kanilang kabataan. Lolo Berting, may posibilidad po bang patay na po ang mga batang nawawala? Hindi iyo. Nakakulong lang sila at kung minsan ay ginagamit ang kanilang katawan o anyo para maagaw ang buhay ng batang nakuha nila at sila ang papalit sa iniwan nitong buhay kasama ang pamilya ng biktima. Kung ganun po, pinapalitan po nila ang bata na makukuha nila para malaya po silang makalapit sa mga tao, ganun po ba? Ama ka, hindi ba't ikaw si Magno? Ikaw ang madalas na pinag-uusapan ng grupo nito si Felix. Kilala ko kayo dahil madalas ko kayong nakikita sa gubat para manghuli ng tutubi. Alam mo bang ang tutubing nakawala mula sa kulungan ng mga tamawo ay nagtataglay ng isang kakaibang mutya na papatay sa mga tamawo? Yan nga rin po ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko po kayong makausap, Lolo Berting eh. Sa palagay ko po, nasa akin po ang mutya ng tutubing karayom. Alam ko yon, Magno. Kaya ngayon na ang pinag-uusapan natin. Ang gabay tutubi ay hindi aalis sa tabi mo. Maging ang karayom na nakatanim sa katawan mo ay maglilika ng liwanag na ikaw lang at ang mga tamawo ang makakakita. Kasabay ng pagbibigay ng mutya sa iyo ng tutubi, ang pagharap mo sa isang misyon. Ganito sila humingi ng tulong sa tao at ikaw mismo ang napili niya. Kung ganun po, Lolo, ang tutubing nasaktan ko ay alaga po pala ng isang diwata. At taglay niya po ang mutya. Tama ka, Felix. Bakit po akong pinili niyang bigyan ng mutya, Lolo Berting? Kung sino man ang nagpakita sa kanya ng kabutihang loob, ay siya ang bibigyan ng mutya. Lalo na kung ikaw ang nakahuli sa kanya. Nasa panganib ang mga batang biyag nila. Pero sa ngayon, kailangan na muna nating malaman kung saan sila nagtatago. Matagal ko nang hinahanap ang kanilang tirahan. Mukhang may tutulong na sa akin sa panahon ngayon. Ang ibig niyo po ba sabihin, matagal na po niyong hinahanap ang kanilang tirahan? Bakit po? Matagal na panahon na nang mawala sa aking puder ang aking apo. Alam kong hanggang ngayon ay nakakulong pa rin siya sa bunga ng punong kahoy. Ano po bang ibig sabihin ng puno ng buhay, Lolo Berting? Puno ng buhay ay ang puno ng balete na madalas nilang tirahan. Biglang naalala ni Magno ang napulot niyang bunga ng maglaho ang nilalang sa kanyang harapan. Dinukot niya yon sa kanyang bulsa at ipinakita niya yon sa matanda. Lolo Berting, ito po ang nakuha kong bunga pagkatapos pong maglaho ang aswang na tamawo. Iniabot ni Magdo ang bunga sa matanda at bigla itong naluwa na parabang namatayan. Nanginginig ang kamay nitong napatingin sa kanya. Ito ang buhay na bunga ng batang nabiyag nila.
Subalit hindi sila makakalaya habang buhay pa ang kumuha sa kanila. Kung sino man na nasa loob ng bungang ito, maswerte siyang nakaligtas sa tamawo. Teka, Lolo Berting. Naguguluhan ako eh. Paano naman pong nangyaring bata ang bunga na yan? May waga ang kapangyarihan ng mga elemento ng bantay kalikasan. Kaya walang imposible sa kanilang kapangyarihan. Ano pong gagawin natin sa bunga na yan, Lolo Berting? Dalhin na muna niyo ito sa bahay mo, Magno. Kahit naman nasa iyo yan, sa oras na mapatay na ang aswang na tamawo na yun, kusang makakabalik sila sa kanilang anyo. Maraming salamat po sa tulong niyo, Lolo Berting. Sana po, mahanap na rin po ninyo ang nawawala niyong apo. Sige na, makakaalis na kayo. Gagabayan kayo ng tutubi sa daan at siya ang magsasabi sa inyo kung may tamawo sa paligid o wala. Sa susunod, ay huwag niyo nang paglalaruan ng mga tutubi. Dahil sa kabila na kalupitan niyo sa kanila, mas pinili pa rin nila maging mabuti sa inyo. Yun ang taglay ng kapangyarihan ng mutya. Kaya kahit naging masama sa iyo si Felix, ay pinili mo pa rin siyang tulungan. Yan ang isa sa ugaling binago niya sa iyo. Pagkatapos magpaalam sa matanda, ay naglakad na sila papunta sa kanilang bahay. Nabigo silang mahanap ang mga batang kasama ni Felix. Samantalang habang naglalakad, ay hindi maiwasan ni Magno ang hindi kabahan. Lalo pa, at alam niyang mapapagalitan na naman siya ng kanyang ama. Sinamahan siya ni Felix hanggang sa kanilang bahay dahil malapit na din naman ang bahay nito sa kanila. Nandito na tayo. Bukas na lang tayo maghanap sa mga kaibigan ko. Kailangan malaman to ni Kapitan at ng mga magulang natin. Teka, bakit para yatang walang tao sa inyo? Ang tahimik eh. Baka naman umalis sila para hanapin ako. Diyos ko, lagot na talaga. Mukhang nagkakamali ka, Magno. Nandiyan ang tsinelas ng mga magulang mo, tignan mo. Teka, bakit kaya parang hindi man lang nila ako hinanap? Bumundol ang kaba sa dibdib ni Magno nang mapansin ang kakaibang katahimikan ng bahay. Kaya naman, hindi siya iniwan ni Felix. Nag-aalala itong baka may nangyaring masama sa magulang ni Magno. Ay, Nay, Teka, huwag ka muna mag-isip ng masama. Mukha namang may tao sa loob ah. Pero, bakit parang hindi sila nag-aalala sa'yo? Imposible namang baliwalain ka namang Tinoy dahil madalas niya kaming pagalitan kapag hindi ka nila nahahanap. Tuluyan ang pumasok sa loob ng bahay si Magno. Naririnig niya ang tunog ng plato sa kusina. Parang mga naghahapunan ang mga ito. Diretso siyang pumasok sa loob kasama si Felix. Tay, Nay, nandito na po ako. Napatayo ng mabilis ang kanyang ina at bumakas sa mukha ni Aling Sena ang pag-aalala. Napatingin ito sa blankong ekspresyon ng mukha ni Mang Tinoy. Tila nagtataka ang mga ito sa biglang pagpasok niya. Tay, patawad po kung hindi ko po kayo pinakinggan at umalis po ako nang hindi nagpapaalam sa inyo ng maayos. Hindi na po ako susuway sa inyo, Tay, pangako po. Makikinig na po ako sa mga sinasabi niyo sa akin. Teka. Sino ka bang bata ka? Anong ginagawa mo sa pamamahay ko? Nako, masama to. Hindi ka nila nakikilala, Magno. Paano nangyari yun? Sino kayo? Bakit basta na lamang kayo pumapasok sa bahay ng may bahay, ha? Tay, ako po to si Magno. Anak niyo po ko. Nay, ako po to. Ano po nangyayari sa inyo? Pasensya na, pero wala kaming anak ni Sena. Ang anak namin ay matagal ng patay. Kaya umalis na kayo. Siguro ay mga magnanakaw kayo, no? Tay naman, hindi po. Tay, ano po ba nangyayari sa inyo? Anak niyo nga po ako po si Magno. Kung nagalit po kayo at hindi ko kayo pinakinggan, huwag niyo naman po akong binuin ng ganito, Tay. Nay! Hindi ako nakikipagbiruan sa yung bata ka, ha? Lumayas ka! Hindi kita anak! Wala akong anak! Nilapitan ni Magno ang kanyang ina. Umiwas ito at lumapit kay Mang Tinoy
na nakatayo na rin at umaatras ng hakbang. Parang pinipiga ang kanyang puso habang bakas sa mukha ng mga ito ang takot at pag-aalala. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Parusa kaya ito sa kanya ng Panginoon dahil sa madalas niyang pagsuway sa kanyang mga magulang, o di kaya naman ay pinakinggan ang kanyang kahilingan na mas pipiliin pa niyang makisama sa mga tutubi kaysa makisama sa kanyang mga magulang. Napagulgol ng iyak si Magno. Nakagad naman siyang inalayan ni Felix para lumabas ng bahay. May kung anong mahay ka ang bumabalot sa pagkatao ng mga magulang mo, Magno. Hindi kaya paraan ito ng mga tamawo para makuha sa iyo ang mutya? Diyos ko, bakit pati mga magulang ko dinamay nila? Teka, baka si Kuya alam niya kung ano ang nangyayari sa mga magulang namin. Pupuntahan ko lang. Teka, sandali lang. Huwag kayong pumasok sa silid ko. Makakaalis na kayo. Dahil kung hindi, mapipilitan akong kaladkarin kayo palabas ng pamamahay ko. Tay, nasaan si Kuya? Anak niyo kami. Bakit hindi niyo kami maalala? Bakit hindi niyo ako maalala? Ako to, Tay. Ako po si Magno, ang anak niyo. Tumigil ka! Ang tigas ng ulo mo! Sinabi ng matagal nang patay ang anak namin. Hindi ko nga alam kung saan ka nang galing eh. Kaya kung ayaw niyong tagpasig ko ng itak ang mga ulo niyo, lumabas kayo ng pamamahay ko! Nakita ni Magno na dumampot ang kanyang ama ng itak at galit na itinutok yun sa kanya. Kahit hindi pa yun lumalapat sa kanyang katawan, pakiramdam niya ay mamamatay siya sa sakit at pag-aalala. Ngayong nawala ang alaala ng kanyang mga magulang sa tungkol sa kanya, si Felix na naluluwa at naiisip din ang mga magulang ay napaiyak na rin nang lumabas sila ng bahay. Nakita niyang bukas ang bintana ng kwarto ng Kuya Gerald niya at sinubukan niya itong silipin, subalit wala ang kapatid sa loob ng kwarto nito. Nag-aalala siyang baka kung saan pumunta ang kanyang kuya. Kailangan ko munang hanapin si Kuya Gerald. Gusto ko malaman kung ano nangyari sa aking mga magulang. Kung bakit sila nagkakaganon. Hindi kaya ganyan din ang nangyari sa mga magulang ng kaibigan ko at sa mga magulang ko? Nawala na rin ang kanilang alaala sa amin para walang maganap sa amin kung sakaling makuha kami ng mga tamawo. Mukhang tama ka, Felix. Ito ang paraan ng aswang para walang maganap sa kanilang mga nagiging biktima. Inaalis ng aswang ang alaala ng mga magulang natin. Magbabayad sila. Napakasama nila. Mapapatay ko talaga sila. Anong kapatid mo? Hahanapin ba muna natin siya? Pupunta tayo sa bahay nyo. Aalamin natin kung ano ang nangyayari sa mga magulang mo. Natigilan silang dalawa ni Felix nang biglang may magsalita sa kanilang likuran, kasabay ng paglitaw ng liwanag sa kanyang kamay, pati sa tutubing lumabas sa kanyang palad. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Hindi na kayo maaalala ng mga magulang ninyo, maging ang mga taong nakatira sa baryong ito. Kayong dalawa lamang ang magkakilala rito. Kaya ibigay mo na sa akin ang mutya at ibabalik ko sa iyo ang alaala ng mga magulang nyo. Magno, ginamitan niyo ng kapangyarihan ng mga magulang natin. Ibigay mo na sa akin ang mutya. Akin na, kailangan ko ang mutya para sa mga magulang ko. Tumigil ka, Felix! Hindi mo ba alam na nililinlang lang niya tayo? Kapag nakuha niya ang mutya, hindi siya tutupad sa pinag-usapan. At saka huwag ka magtitiwala sa isang halimaw. Magtitiwala ka ba, Felix, sa batang yan? Hindi totoo ang panapakita niya sa'yo. Mga magulang lang niya ang ililigtas niya. Kaya kung ako sa'yo, ang gawin mo sa kanya ang mutya. Huliin mo tutubing gabay. Tutali, ikaw naman ang totoong nakahuli dyan, hindi ba? Pati yun, alam mo, kung ganon, isa sa mga kaibigan ni Felix ang nagpanggap na bata para makasama sa kanya at malaman mo ang mga buhay namin. Hayop ka! Ibalik mo ang mga magulang namin! Kagaya na sinabi ko, mutya ng tutubing karayom lang ang kailangan ko. Dapat pa nga ay maging masaya ka pa sa mga nangyari. Hindi ba't isa ito sa mga naging kahilingan mo?
Hayop ka! Pati yun ay ginamit mo para makuha ang mga magulang ko! Nakangisi itong hinagupit ang latigo sa lupa. Ipinakita nito ang kapangyarihang maglaho at maging isang kulay itim na usok sa hangin, habang si Felix ay panayang agaw sa kanya ng mutya. Desperado itong kunin ang mutya sa palad niya. Akin na yan, Magno! Parang awa mo na! Kailangan kong iligtas sa mga magulang ko! Ibigay mo na sa akin ang mutya! Tumigil ka, Felix! Mag-isip ka mabuti! Niloloko ka lang niya! Pinag-aaway lang niya tayo! Kailangan ko siyang patayin! Babawiin ko ang mga magulang ko! Pareho natin silang ililigtas! Subalit naramdaman ni Magno na agresibo si Felix na agawin sa kanya ang mutya. Tila nawawala ito sa sarili at binalot ng kapangyarihang labanan siya. Ang galit na namuo sa kanilang mga mata ay tila apoy na nagbabaga, handang lumamon ng tao sa sinumang humarang. Nagpalitan sila ng suntok. 1, 2, 3. Walang bumibitaw. Nagpambuno silang dalawa ni Felix hanggang sa magpagulong-gulong sila sa lupa. Walang kaalam-alam si Felix na hindi na makukuha ang mutya sa katawan ni Magno. Naririnig ang tunog ng mga paa nilang dumudulas sa alikabok ng lupa, habang pilit nilang iniiwasan ang bawat suntok ng bawat isa. Tinamaan siya ng kamao ni Felix sa kanyang muka, habang pigil niyang lumabas ang kanyang kapangyarihan. Dahil kung papatulan niya ito, ay baka mapatay lang niya si Felix. Pero dahil nasaktan siya, sinubukan niyang gumanti sa bawat natatanggap niyang dagok mula rito. Ang panggigigil sa kanyang galaw, tila hindi pa sapat ang mga salitang binibitiwan nito bago mag-init ang sagupaan. Unti-unti silang napagod, hingal na hingal, ngunit nananatili ang alab ng galit sa dibdib. Walang gustong magpatalo, habang ang alagad ng nilalang ng tamawo ay isa-isa nang lumitaw para umatake sa kanila. Akmang muling susugod si Felix sa kanya nang pigilan niya na ito habang nakaharap sa mga tamawong nakatayo sa kanilang harapan. Tama na, Felix! Tama na! Ano ba? Hindi dapat tayo nag-aaway para sa mutya. Hindi mo makukuha ang mutya sa akin dahil nakabaon na sa kamay ko. Ang tamaw lang ang may kakayaang bumawi nito sa akin. Sila ang totoong kalaban. Sa kanila mo gamitin ang tapang mo. Pareho lamang tayo mawawalan ng magulang. Pero hindi ako magpapautos sa kanila. Hindi ko sa kanila ibibigay ang mutya. Pero paano mga magulang ko? Pababayaan na lang ba natin sila magkaganyan? Hindi ko hahayaan yon dahil ililigtas ko sila. Magtiwala ka lamang sa akin, Felix. Taktong pagharap nila sa mga tamawo, ang pagbalandra naman ni Felix sa dingding ng bahay ni Magno. Kumilos si Magno para labanan ng tamawo na nanakit kay Felix. Pinalabas niya sa kanyang palad ang mga nagliliwanag na karayom na tanging sila lamang ng mga aswang ang nakakakita. Hindi na iwasan ng aswang ang paglipad ng daan-daang karayom at bumaon yun sa balat nito. Nasunog ang katawan ng aswang. Pagkatapos ay bumalik ang mga karayom sa kanyang kamay, kasunod ng pagsirko niya sa ere. Dumiretso ang pagpatak niya sa tamawong magtatangka sanang maglaho. Tinamaan niya ito ng sipa sa sikmura at bumagsak ito sa lupa. Nilapitan niya ito habang hawak ang kamay nito. Para sa oras na maglaho ito, ay makakasama siya kung saan man ito pupunta. Ngunit naramdaman niyang may tumamang sipa sa kanyang likuran, kaya nabitiwan niya ang tamawo at bumagsak siya sa lupa. Nakita niya ang isang aswang na nakangising lumalapit sa kanya. Mabilis siyang tumayo para harapin ang halimaw. Sumugod ang tamawo, naglaho ito sa ere at lumitaw sa kanyang likuran. Ngunit sa huling sandali, iniangat niya ang kanyang palad na may mutya ng tutubing karayom. Muli siyang nagpakawala ng sandata at tinamaan niya ang mga ito sa iba't ibang parte ng katawan. Nalusaw at nasunog ang mga ito, habang ang nakahigang tamawo kanina ay binalot ng liwanag. Sumabog ang katawan nito at sumama sa hangin ang naaabo nitong katawan. Isang malakas na sigaw ang pumuno sa harap ng bahay ng kanyang mga magulang, habang ang tamawo ay naglaho ng tuluyan. Nangihinang napaluhod sa lupa si Magno at umagos ang masaganang luwa
sa kanyang mga mata. Saka naman lumapit si Felix at inalalayan siya nitong tumayo. Magno, pasensya ka na sa ginawa ko kanina. Kailangan na nating umalis dito. Bumalik tayo sa bahay ni Lolo Berting. Matutulungan niya tayo panigurado. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang kahihinatnan ng katigasan ng mga ulo natin. Kung nakinig lang sana ako kay tatay, siguro kasama ko sila ngayon at hindi nawala ang alaala nila sa akin. Kung maibabalik ko lang talaga ang mga oras, mas pipiliin ko ang mga magulang ko kaysa sa mga tutubi. Pinagsisisihan ko na ang mga nagawa kong kasalanan. Masakit pala, nakalimutan ang sarili nating mga magulang. Pagkatapos ngayon, nawawala pa si Kuya Gerald. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Kaya mo ba maglakad? Hindi tayo susuko. Kailangan nating magpakatatag. Isang tango lang ang itinugon ni Magno kay Felix na nakahawak sa kanyang braso. Saka sila muling bumalik sa gubat kung saan ay hihingi na sila ng tulong sa matanda. Ilang saglit lang ay narinig na nila ang pagtilaok ng mga manok. Indikasyong malapit nang lumiwanag ang paligid. Mas lalo nilang binilisan ang kanilang paglalakad dahil habang tumatagal, nararamdaman nilang nalalagay na sa panganib ang kanilang mga magulang, pati na ang mga buhay ng mga batang kinuha ng mga tamawo. Nadatnan nilang nagsasaboy ng asin sa paligid si Lolo Berting, pati na ang paglilibot nito ng bao na may usok. Naaamoy rin nila ang goma sa usok mula sa bao. Nagtataka ito nang makita silang papalapit dito. Oh, mga bata! Bakit bumalik kayo? Ano nangyari? Hindi na po ako makilala ng mga magulang ko, Lolo Berting. Pati na po ang mga magulang ni Felix. Nakalaban po namin ng aswang na tamawo at sinubukan niya kaming pag-awayin ni Felix. Lumakas na ang kapangyarihan ng pinuno ng tamago. Ang ibig sabihin lang nun, marami na siyang naiipon na bata sa kanilang buhay na puno ng balete. Kailangan ko na rin po mahanap ang kapatid ko. Kailangan ko po mailigtas sa mga magulang ko. Tulungan niyo po kami, Lolo Berting. Tulungan niyo po kami. Tumama kayo sa akin mamayang pagsikat ng araw. Pupunta tayo sa pusod ng kagubatan upang hanapin ang kanilang tirahan. Panahon na para sila naman ang ating guluhin. Pero Lolo, kayo na po nagsabing malakas po ang kapangyarihan ng pinuno ng tamawo. Paano po namin sila lalabanan? Si Magno lang po may taglay na kapangyarihan eh. Malaki ang maitutulong mo sa amin, Felix. Dahil ikaw ang kukuha sa mga bunga na nakalawit sa puno ng balete. Pagsamasamahin mo sila sa basket na ibibigay ko sa iyo, habang kaming dalawa naman ni Magno ang haharap sa mga aswang. Hindi pa lubos na napapalabas ni Magno kapangyarihan ng mutya. Kaya sa oras na magkaharap muli sila ng kalaban, masusubok ang kanyang lakas at mapapalabas niya ang tunay at ganap na kapangyarihan ng mutya. Bukod po pala sa karayom, ay may iba pa pong taglay ang mutya ng tutubing karayom? Tama ka. Kailangan mong humuli ulit ng maraming tutubing gabay sa mutya mo. Gagamitin natin sila para malaman natin kung saan sila nagtatago at kung sino ang nagkukunwari sa harap natin. Nakahanda na po ako, Lolo Berting. Hindi naman po mahirap pulihin ang tutubi dahil lumalabas po siya sa tuwing lumilitaw po ang kapangyarihan ko. Hindi ang tutubing gabay ang tinutukoy ko, Magdo, kundi isa pang tutubi na gagamitin natin panggabay sa pagpunta natin sa pusod ng kagubatan. Susunod siya sa utos mo at ituturing kanyang amo, pero dapat may hawak kang tali mula sa ibla ng sako dahil yun ang magsisilbing tali mo sa kanila para mapasunod ang tutubi sa lahat ng iisipin mong gagawin. Sa oras na magpalit ng anyo ang tamawo at gamitin ang mukha ng malalapit sa buhay mo, hindi sila makakapagtago sa kapangyarihan ng mutyang tutubi na may tali. Mawawala ang bisa ng kanilang pagpapalit ng anyo sa sandaling lapitan sila ng mga ito. Pabira! Ngayon lang po ako nakarinig ng ganyang tutubi ah. Pinaglalaroan lang po namin ng insektong yun eh. Tapos, ang laking tulong po pala sa amin pagdating sa oras na ganito.
Kaya hindi kayo dapat nananakit ng tutubi at paglalaruan yon para lamang mapasaya kayo. Sa pagkakataong ito, manghuhuli kayo ng tutubi para labanan ng pinuno ng mga tamawo, hindi para maglaro. Saglit na napaisip si Magno. Naalala niya ang kapatid niyang si Gerald. Maya-maya pa ay napadako ang kanyang paningin sa lumang larawan ng isang babae at isang batang ang tingin niya ay 5 taong gulang pa lamang. Napansin naman ni Lolo Berting na doon siya nakatingin. Siya ang nawawala kong apo. 10 taon nang nakakalipas magmula nang mawala siya sa akin. Kung buhay man siya ngayon o di kaya ikasama ko siya, marahil binatilyo na siya. Hindi pa naman po niyo siguradong patay na siya, Lolo, di ba? Naniniwala po akong magkikita po ulit kayo ng apo niyo. Kahit na binata na siya, makikilala ko pa rin siya dahil kamukha siya ng kanyang ina. Diyos ko, namatay ang anak ko dahil hindi nito matanggap ang pagkawala ng apo ko. Bumakas ang lungkot sa mga mata ng matanda, habang ang paningin naman ni Magno ay hindi inaalis sa batang kalong ng babae. Parang nakita na niya ang mukha na yon at hindi lang niya maalala kung saan niya nakita. Kaya malakas ang paniniwala niyang buhay pa ang apo ni Lolo Berting. Tara na, kailangan na nating umalis. Malayo ang pusod ng gubat sa bahay ko at baka abutin tayo na maghapon sa paglalakad. Inihanda na muna nila ang mga kakailanganin sa pagpunta sa pusod ng kagubatan para doon din manghuli ng mga tutubing alaga ng mga diwata. Hindi naging madali ang unang pagpunta nila sa lugar dahil kailangan nilang akyatin ang matatarik na bundok para makatawid sa kabilang burol na sinasabing pusod ng kagubatan. Pasado 4:00 ng hapon nang marating nila ang malawak na kaparangan o damuhan. Halos napapalibutan ang mga ito ng nagtataas ang mga puno. Napahanga ang dalawa sa nakitang ganda ng tanawin. Maraming lumilipad na paru-paro at tutubing merong iba't ibang mga kulay. Sige na, simulan mo ng manghuli ng mga tutubi. Iwasan mo masaktan sila, Magno. Makikilala ka naman nila sa pamamagitan ng liwanag sa kamay mo. Pero bago yon, kailangan mo pa ring paghirapan ng paghuli sa kanila. Ikaw naman, Felix, nakahanda na ba mga gagamitin mo sa mga tutubi? Opo, Lolo. Handang-handa na po to. Simulan mo na ang panghuhuli sa mga tutubing karayom, Magno. Sige na. Humanda na si Magno para sa gagawing paghuli sa mga tutubi. Agaw pansin ang mataba at kulay asul na tutubi. Nilapitan niya yon at habang naghahari ang katahimikan sa paligid, isang tutubi ang dahan-dahang lumilipad, tila sumasayaw sa hangin. Hinawakan niya ang isang daon at marahang iniangat ito na parabang isang pain upang makalapit sa tutubi. Sa sandaling lumapag ang tutubi sa mga daon, ay madali niya na lang yon mahawakan. Humugot ng malalim na hininga si Magno. Saka mabilis, ngunit maingat niyang inilapit ang kanyang mga daliri sa buntot ng insekto upang mahuli ito. Nang sa wakas ay nasa kanyang mga palad na ang tutubi, tinitigan niya ito ng may paghanga. Para siyang nakakita ng pag-asang mababawi na niya ang nawawalang alaala ng kanyang mga magulang. Si Felix ang naglagay ng tali sa buntot ng mga tutubing nahuli nila. Saka inusalan ni Lolo Berting ng isang orasyon. Sabay-sabay nila itong pinakawalan, dala ang mga tali mula sa hibla ng sako. Sinundan nila ang paglipad ng maraming tutubi na parabang alam na ng mga ito kung ano ang sadya nila. Tumakbo sila ng mabilis habang hindi inaalis ang paningin sa tutubing lumilipad at sumasabay sa hangin. Ilang minuto lang ang lumipas ay narating nila ang bukana ng isang yungib. Natagpuan ko na rin sa wakas ang tirahan nila. Makikita ko na ang aking apo. Hindi tayo maaaring sumugod, Lolo. Nakakapagduda po ang katahimikan sa paligid. Saka, pagmasdan niyo po mga tutubi, hindi sila pumapasok sa loob ng yungib.
nananatili lamang po sila sa puno ng balete. Hindi po kaya alam ng mga tamawo ang plano natin, Lolo Berting? Iba nga nararamdaman ko sa lugar na ito. Nakakapanindig ng balahibo ang naririnig kong tunog mula sa loob ng kuweba. Inipon ni Magno sa kanyang kamay ang buong lakas ng kanyang kapangyarihan. Ang nag-iisang gabay na tutubi ay muling nagpakita sa kanyang harapan. Ngunit sa pagkakataong yun, ay bumalot ang liwanag nito sa buo niyang katawan. Nagkakaroon na ng bisa mo tiyang taglay mo. Magagawa mo nang mabawi ang apo ko, Magno. Naramdaman ni Magno ang pag-iinit ng bunga ng balete sa kanyang bulsa. Kaya ibinigay niya na muna yon sa matanda. Inilagay yon ni Lolo Berting sa bulsa nito at muling pinagmasdan ang labas ng kuweba na merong nagliliwanag na sulo sa loob. Akma na sanang tatayo si Magno nang pigilan siya ni Lolo Berting. Huwag! Patibong ito, Magno. Nararamdaman kong nasa paligid lamang sila. Pagmasdan niyo po ang bukanan ng kuweba. Parang kakaiba po, Lolo Berting. Tingnan niyo. Kung patibong man po yan, kailangan nating maging handa. Deka, sino kayo? Anong ginagawa niyo sa labas ng bahay ko? Ang mga nakadapang sina Lolo Berting, Felix at Magno ay nagulat sa biglang pagdating ng isang matandang lalaki. Kulay puti ang buhok nito at agad niya itong nakilala. Hindi po ba't kayo po yung matandang nakita namin sa tabi ng batis? Oo, tama ka. Ako ngayon. Ako si Lolo Lucio. Kaya tinatanong ko kayo, anong ginagawa niyo sa harapan ng bahay ko? At mga nakadapa pa kayo sa lupa? Anong meron sa bahay ko? Huminahon ka muna. Diyan kasi pumasok yung hinuhuli naming usa. Tumayo ang tatlo mula sa pagkakadapa sa lupa, saka pinispisan ang narumiyang damit. Si Magdo naman ay nakakunot ang noo na nakatingin sa matanda. Galit na galit itong nakatingin sa kanila at wala namang nararamdaman si Magno na kakaiba kay Lolo Lucio. Ngunit ang mga tutubing may tali ay nakita niyang lumapit sa nakatayong matanda. Napansin ni Magno ang pag-uumpukan ng mga ito sa paligid ng matandang si Lolo Lucio. Pati na ang lubid sa bewang nito ay parang pamilyar sa kanyang paningin. Humarap si Magno at nagkunwaring hindi niya nararamdaman ang presensya ng pinuno ng tamawo sa katauhan ng matanda. Wala itong kaalam-alam na alam na niyang isa itong tamawo. Mabuti na lang at naunawaan ng dalawa ang tumatakbong plano sa isip niya. Pasensya na po kung nagmamatsyag po kami sa labas ng tirahan nyo. Balak po namin maghanap ng mga kakaibang bunga para sa lulutuin po naming gamot. Sakto naman po na nakawala sa amin ng usa at dyan po pumasok sa loob ng kuweba. Pwede po muna ba kaming makainom? Yun lang ba? Akala ko naman kung ano na. Sige, pumasok kayo sa tirahan ko. Sumunod kayo sa akin. Nagkunwari naman si Felix na nagagandahan sa loob ng kuweba upang malibang ang matanda at hindi nito mapansin ang kanilang makahulugang sulyapan. Wow, grabe! Ang ganda naman dito, Lolo Lucio. Talaga maganda rito, lalo na sa loob ng kuweba. Matagal na po ba kayo nakatira dito? Sa tingin ko po kasi parang marami kayong mga kasama. Saka ang ganda naman po ng puno ng balete. Nabuhay po sa loob ng kuweba. Ang dami rin po mga bunga. Pwede po bang makahingi kahit dalawa? Hindi sumagot ang matanda dahil napansin nito ang maraming tutubing nakasunod sa kanila hanggang sa loob ng kuweba. May mga nakalawit ditong tali sa bawat buntot ng insekto na kasama naman sa plano nila. Alam nilang nasa paligid lamang ang mga tamawong naghihintay ng utos mula sa amo nila. Pagdating nila sa loob ay napansin ni Felix ang kaibigan si Daniel. Nakangisi itong tila gustong magkunwaring mabait kay Felix. Lumapit pa ito kay Felix habang tuwang-tuwa nang makita ito. Sinabi nitong kasama niya ang mga kaibigan at nakauwi na. Nagtataka pa itong kasama siya ni Felix. Napansin nila ang paglapit din ng mga tutubi kay Daniel, kaya napatigil ito sa pagsasalita.
Nagkatinginan sina Magno at Felix na tila nagkakaintindihan sila kahit mga mata lang nila ang nag-uusap. Nalaman nilang ang batang si Daniel ang tamawong nagpapanggap na kaibigan ni Felix para makuha ang mga kaibigan nito. Kaya kitang-kita ni Magno ang galit sa mukha ni Felix, kaya mabilis niya itong hinawakan sa braso para pigilan ito. Felix, ano ka ba? Huwag ka magpapalata. Huwag kang gagawa ng akbang na ikakasira ng plano natin. Magsasalita pa sana si Magno nang makita nilang isa-isang lumitaw sa pinagtataguan ang mga nakangising mga tamawo. Maging si Daniel ay nagbago na rin ng anyo para lamang itong gumalaw ng konti at nalantad sa kanilang paningin ang totoo nitong itsura. Umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ni Lolo Lucio. Maging ito ay nakapagpalit na rin ng anyo. Isang nakakatakot na itsura ng isang pinuno ng mga aswang. Ang balat nito ay tinubuan ng malakahoy na tinik sa balat. Maging ang mukha nito ay nagmistulang katawan ng puno ng sampalok. Magaspang ang balat sa mukha habang pulang-pula ang mga mata at kahit araw pa, kaya nilang magbago ng anyo. Indikasyon ng pagiging dugon diwata ng mga ito. Nanlalaki ang mga mata ni Magno na nagulat sa mga itsura ng kalaban. Ang buong akala ba ninyo ay ganun lang ako kadaling lokohin? Pwes, nagkakamali kayo. Isang tambak kayong mga inutil. Nahulog kayo sa patibong ka. Alam namin na ikaw ang pinuno ng Tamawo. Nagkunwari lang din kaming hindi ka namin nakikilala. Nakahanda kaming lumaban sa iyong hayop ka. Nasaan ang apo ko? Ilabas niyo siya. 2 buhay ang kinuha mo sa akin, kaya't pagbabayaran mo yon. Anong sinasabi mong apo? Hindi mo ba alam na nakatakas siya sa amin? Hindi man lang namin napakinabangan ang katawan niya. Maaaring napatay na siya ng mga mababangis na hayop sa gubat. At kung nakaligtas man siya, ay hindi rin siya babalik sa'yo dahil kinuha ko ang alaala niya. Katulad ng ginawa ko sa mga magulang ng batang yan. Sinira niyo ang tirahan ko, kaya nararapat lang na wasakin ko rin ang tahanan niyo. Kaya bata, ibigay mo na sa akin ang mutya. Ako ang nararapat na magmay-ari niyan. Ano, Kohilo? Hindi ko to bibigay sa'yo. Mamamatay na muna ako bago mo to makuha sa akin. Mapapalaya ako mga biniyag mong hayop ka at mababawi ko ang alaala ng mga magulang ko. Lalaban ako hanggang sa huli kong hininga. Kaya ito na ang magiging katapusan yung lahat. Nagtago sina Lolo Berting at Felix sa malalaking bato at hinayaan nilang palabasin ni Magno ang malakas nitong liwanag sa kanyang katawan. Kasabay ng paglitaw ng sandata sa kamay ni Magno, ang paglabas din ng armas na latigo ng pinuno na si Lolo Lucio. Dumagundong ang ingay sa loob ng kuweba, habang ang pakikipagpambuno naman ni Magno sa mga tamawo ay nagsilbing mga apoy sa lakas ng pagtama ng kanyang mga kamao sa muka ng kalaban. Lalo na nang salubungin niya ng kanyang malakas na kamay ang tali ng latigo na humagupit sa kanyang katawan. Lumabas din ang kanyang gabay tutubi at lumabas mula sa buntot nito ang mga karayom na may taglay na lason. Habang ang mga tutubing karayom na may mga tali sa buntot ay nautusan din ni Magno na makipaglaban sa alagad ni Lolo Lucio. Umikot siya sa ere at ang mga karayom ay tila sumabay sa hangin, papalapit sa mga kalaban. Isa-isang bumagsak ang mga kalaban sa sahig ng kuweba, habang naninigas ang katawan na parang nasunog na kahoy. Hindi yun matanggap ni Lolo Lucio, kaya panay ang paghagupit nito ng latigo sa kanya. Agad naman niya yung naiwasan at nakakaganti ng pag-atake rito ng mga karayom mula sa kanyang palad. Naramdaman ni Magno ang pagpasok ng malakas na enerhiya sa buo niyang katawan, kasabay ng paglitaw ng liwanag sa kanyang likuran at naghugis tutubi yun. Inasinta ng mga karayom na lumalabas sa buntot nito ang mga natitirang kalaban. Kitang-kita ni Magno kung paanong lumabas ang dugo sa mga mata at ilong ng mga tamawo. Narinig niyang sumisigaw si Felix. Magno!
tumatakas ang pinuno sa labas ng kuweba. Sundan mo siya. Kami na ang bahala sa mga bunga ng balete. Kaya na namin to. Hindi na nagdalawang isip si Magno nang sundan niya ang pinuno ng mga tamawo habang ang dalawa ay naiwan sa loob ng kuweba kasama ang mga ibang gabay tutubi. Paglabas niya ng kuweba ay sumalubong naman sa kanya ang malakas na paghagupit ng mga latigo ni Lolo Lucio. Bumagsak siya sa lupa habang namimilipit sa sobrang sakit. Para siyang binuhusan ng mainit na tubig sa katawan, pero agad siyang tumayo at muling humarap sa matanda. Nagkamali ka sa taong kinalaban mo. Mas malakas ang kapangyarihan ko sa'yo kahit wala sa akin ang mutya. Magagawa ko pa rin patayin ka. Pagsisisihan mong nakialam ka sa aking pamumuno. Uubusin ko ang mga bata sa baryong ito at ako na ang magiging pinakamalakas na hari ng mga tamawo. Saka ako babalikan ang aking mga kalahing sumumpa sa akin. Mukhang ikaw yata ang nasisiraan ng ulo. Huwag ka na magangad na maging hari dahil hindi yun mangyayari. Kung talagang malakas ang kapangyarihan mo sa akin, bakit ka tumatakbo na parang isang duwag na matandang hukluban? Babawiin ko ang alaala ng mga magulang ko sa'yo. Papatayin kita. Kaya't sabihin mo, nasaan ang kapatid ko? Saan mo siya dinala? Nasaan si Kuya Gerald? Ilabas mo siya! Hindi ako hanapan na nawawalang mga insekto. Hindi mo ako matatalo at hindi mo na maahanap ang kapatid mo habang buhay ka ng mag-iisa kagaya ng gusto mong mangyari sa'yo noon. Hindi! Hindi ako mag-iisa dahil may pamilya ako. Pero ikaw, wala kang pamilya. Ikaw ang mag-isang mamamatay nang dahil sa kasamaan mo! Hindi ako nag-iisa. Marami akong kasama. Mula sa likod ng puno ay lumitaw ang maraming tamawo. Lahat sila ay merong mga sandata at tunay na pinaghandaan ang paglusob niya. Napaatras siya at nakaramdam ng pag-aalala para sa mga taong nasa loob ng kuweba. Nagbago ang anyo ng aswang na tamawo. Tumubo ang mahahaba nitong mga pangil. Pumula ang mga mata nito na ang mga kamay ay may tig-iisang hawak na latigo. Ang dating kulay puting balat ay naging kulay itim na nalantad na ang tunay nilang mga anyo. Para silang mga buhay na puno, kasabay ng paglagablab ng malaapoy na liwanag sa kanyang katawan. Hindi na ako nagulat kung lumabas man ang bisa ng mutyang tutubig karayom. Marami na ang sumubok na labanan ako gamit ang mutya na yan. Pero walang nangyari. Napatay ko rin silang lahat. Pagkatapos, ikaw na bata ka ang hahamon sa akin. Para kang lumalaban sa katulad kong isang dambuhalang dragon. Wala akong pakialam kung dragon ka man. Basta't ang alam ko, hindi mo to lugar. Wala kang puwang sa lugar na to. Mga itim na inkantong tamawo. Hindi kayo totoong taga rito. Kaya lalabanan kita kahit dragon ka pa. Ibabalik kita sa lupang pinanggalingan mo. Huwag mo na subukan lumaban, bata. Dahil hindi mo ko kaya. Sumuko ka na lang. Tama na, Satsat. Simulan na natin ang laban. Isang mabilis na pag-ikot sa ere ang ginawa ni Magno at sa isang iglap, 5 kagad ang tinamaan ng kanyang kapangyarihang karayom, habang ang kanyang liwanag na gabay ay ang pinuntirya naman nila ay ang pinuno ng aswang na tamawo. Mabilis namang nailagan yun ng kalaban at gumanti sa kanya ng paghagupit ng latigo. Tinamaan siya sa dibdib, dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Hindi siya nakatayo nang pumulupot ang latigo sa kanyang leeg. Gumapang ang apoy sa latigo at naramdaman niya ang init nito. Tila unti-unting pinapaso ang balat niya. Napasigaw siya sa sobrang sakit, kaya ang kumilos naman ay ang tutubing gabay. Inasinta nito ang kamay ng kalaban gamit ang karayom na lumabas sa buntot nito. Tinamaan ng nagliliwanag na karayom ang pinuno. Bumaon yun sa kamay nitong may hawak na latigo, kaya't nabitiwan nito ang latigo. Bago pa man makaganti ng pag-atake si Magno, ay dinumog naman siya ng mga alagad nito. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang sakit ng bawat pagtama ng mga kuko nito sa kanyang katawan. Biglang naramdaman ni Magno ang pagsanib ng liwanag ng kanyang gabay.
Tila pumasok din ang tutubi sa kanyang katawan. Naramdaman niya na parabang napupunit ang kanyang balat sa likod. Bumalot ang liwanag sa kanyang katawan at nagtalsikan ang mga kalaban. Saktong nakalabas sa kuweba sina Lolo Berting at Felix, dala ang maraming bunga ng balete. Nang makita ng mga ito na nakaluhod si Magno sa lupa habang pinakikiramdaman ang kanyang sarili. Magno! Tumayo ka! Lumaban ka! Mag-iingat ka, Magno! Isipin mong para yan sa mga magulang natin! Nang marinig ni Magno ang tungkol sa kanyang mga magulang, ay bigla siyang natauhan. Tumubo ang pakpak sa kanyang likod at nagkaroon siya ng buntot na katulad ng sa tutubi, habang ang kanyang katawan ay binalutan ng tila baluti na gawa sa metal na nagbibigay sa kanya ng proteksyon laban sa sandata ng mga tamawo. Isa-isang lumabas ang kanyang sandata sa buntot at pinuntirya ang papatakas na mga kalaban. Natulala ang pinuno ng tamawo. Hindi nito inaasahan ang malalantad na anyo sa itsura ng may tangan ng mutya ng tutubing karayom. Isang mataas na paglipad ang ginawa ni Magno at saktong pagbagsak niya ay sa mismong kinatatayuan ng pinuno ng mga tamawo. Bakas ang takot sa mukha ng aswang, lalo na nang biglang lumabas ang karayom sa kanyang buntot. Inubos niya ang kanyang sandata sa katawan ni Lolo Lucio. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga alagad nito dahil sa takot sa anyo ni Magno. Inagaw niya ang latigo sa kamay ng kalaban at yun mismo ang ginamit niyang pansakal sa pinuno ng mga aswang na tamawo. Habang nakabaon ang karayom sa katawan nito na parabang isang acupuncture, naninigas ang katawan nito na nagpupumilit gumalaw. O ano? Ano ka ngayon? Unti-unting mapaparalisa ang katawan mo. Hanggang sa mata mo na lang ang may gagalaw mo. Lalabas ang dugo sa iyong mga mata, sa bibig at sa tenga. Unti-unti kang papatay ng laso ng karayom. Kaya pagmasdan mo na akong mabuti, hayop ka. Dahil ang mukhang ito, ang huling masisilayan ng mga mata mo. Lahat ng sinabi ni Magno ay nangyari nga sa aswang. Si Daniel na nasa anyong tamawo ay nauna nang nasunog ang katawan. Unti-unting nilamon ng apoy ang katawan ng pinuno hanggang sa maging kulay itim na abo ang katawan nito at sumama sa hangin. Si Magno ay unti-unti na ring bumalik sa dating anyo bilang isang tao. Nawala ang liwanag sa katawan niya kaya't napaluhod siya sa lupa. Narinig niya ang paglapit ni Felix sa kanya, pati na ang umiiyak na si Lolo Berting. Inilapag ng mga ito ang mga bunga ng balete sa lupa. Pagkatapos ay pinagmasdan ang mga bungang yun. Gumalaw ang bawat piraso at sa isang iglap ay naging mga bata itong nakahiga sa lupa. Mabilis ang mga ito na bumangon at nagtataka kung bakit nasa kagubatan sila. Masayang napatalon ang mga ito habang yakap si Magno, habang hinahanap ng kanyang mga mata kung isa sa mga batang nakaligtas ang kanyang Kuya Gerald. Nalungkot siya nang makitang wala roon ng kapatid. Ganon din ang apo ni Lolo Berting. Bakit ganon? Wala ang aking apo! Patay na siguro ang apo ko, Magno! Diyos ko! Ang apo ko! Wala rin po ang kapatid ko, Lolo Berting. Sandali po, Lolo. Hindi po ba't meron akong ibinigay na bunga ng balete sa inyo? Iniligay niyo po yun sa inyong bulsa. Hindi po kaya ang nauna kong bunga na nakuha sa tamawo ay yung apo niyo? Isang malakas na liwanag ang nagpatigil sa pagsasalita ni Magno. Nang mapunit ang bulsa ng matanda, lumitaw ang isang binatilyo. Kilala ni Magno ang binatilyo. Walang iba kundi ang Kuya Gerald niya. Niyakap niya ito ng maigpit habang si Lolo Berting ay bagsak ang balikat dahil umasa itong ang apo na ang makikita. Kuya, ligtas ka na! Nakabalik ka na! Diyos ko, maraming salamat po at buhay ang kuya ko! Katulad ng dati ay hindi ito nagpapayakap sa kanya at hindi rin siya nito kilala dahil alam naman niyang wala sa tamang pag-iisip ang kuya niya. Pero nang humarap ito sa matanda,
ay malakas na napahagulgol ng iyak si Gerald, pati na rin si Lolo Berting. Lalo na nang tawagin ng Kuya Gerald niya ang matanda na lolo. Paulit-ulit nitong binibigkas ang pangalan ni Lolo Berting. Apo! Diyos ko ang apo ko! Nakaligtas ka! Ang mga matang yan, kaparehas sa mata ng iyong ina! Nang makita ni Magno na yumakap ang kapatid sa matanda, ay sobra siyang nagtaka at muli niyang naalala ang batang nasa larawan sa loob ng silid ng matanda. Kaya pala pamilyar ang mukha ng batang yun sa kanya, ay dahil ito ang nawawalang apo ni Lolo Berting, ang Kuya Gerald niya, ang matagal nang hinahanap ng matanda. Maraming katanungan ang naghari sa kanyang isip. Alam niyang ang katotohanan ay nalantad sa kanyang harapan, na ang mga magulang lamang niya ang makakasagot kung paanong napunta sa mga ito ang apo ng matanda. Teka lang. Paano nangyaring apo niyo si Kuya Gerald, Lolo Berting? Hindi ko rin alam, Felix. Pero ang mahalaga ngayon, kasama ko na ang apo ko. Maraming salamat sa Diyos. Dininig niya ang aking panalangin. Hindi totoong nasisiraan ng ulo ang kanyang kapatid dahil nakikilala nito ang matanda. Magkakasama silang umuwi sa kanilang tirahan at mula sa labas ng kanilang bahay ay sumalubong na kagad sa kanila ang kanyang mga magulang. Bumalik na rin ang alaala ng mga ito. Pambira! Diyos ko, mga bata kayo, saan ba kayo nagpunta? Abay kung saan ko na kayo hinanap pa. Tay, Nay, kilala niyo na po ba ako? Aba, bakit hindi naman kita makikilala ay anak kita? Ano bang klaseng tanong yan, ha? Saka, isinama mo pa to si Gerald sa gubat. Pati si Felix kasama mo na rin. Teka. Ano ba nangyayari, ha? Sabihin mo nga. Tay, susunod na po ako sa inyo. Hindi na po ako maglalayas ng bahay kahit kailan. Hindi na po ako magiging pasaway. Abay, mabuti naman. Tsaka dapat lang naman yun, anak. Para sa iyo rin naman yun eh. Kita mo na, umuwi kayo ngayon na malapit ng dumilim ang paligid. Paano kung maligaw kayo? Hindi namin alam kung saan namin kayo hahanapin. Inabala niyo pa si Lolo Berting. Hindi sila abala sa akin, Tinoy. Naparito ako dahil sa apo ko. Si Gerald ang nawawala kong apo. Siya ang matagal ko nang hinahanap at kayo palang nakakuha sa kanya. Huwag na po natin pag-usapan yan dito, Lolo Berting. Tay, huwag po kayo mag-alala. Alam ko na pong hindi ko totoong kapatid si Kuya. Hindi totoong nasisiraan siya ng ulo. Dahil hindi niya po tayo kilala. Dahil ang totoo, hindi naman niya talaga tayo kilala eh. Si Lolo Berting po ang kanyang pamilya. Nagpasalamat si Gerald kay Magno, pati na sa kanilang mga magulang. Utang daw nito ang buhay sa kanyang ama at ina. Pero kailangan na raw nitong sumama sa matanda. Mauuna na rin akong umuwi, Magno, Lolo, at Mang Tinoy. Kailangan ko pang makita ang mga magulang ko eh. Tiyak ko'y nahanap na nila ako. Nang tumalikod si Felix, ay saka nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa tungkol kay Gerald. Kung ganun eh, kukunin niyo na nga po ang anak ko, Lolo Berting. Gusto po niyang sumama sa inyo. Oo, Tinoy. Pasensya na kung kailangan kong makasama ang aking apo. Alam kong napamahal na sa inyo ang apo ko. Pero gusto ko pa siyang makasama kahit hanggang sa huling sandali na lamang ng aking buhay. Kinuha po ng tamawo ang kanyang alaala at pati na rin po kayo na biktima po nila. Mabuti na lamang po at natalo ko po ang pinuno ng aswang. Nabawi ko po kayo sa kanila. Diyos ko, ang buong akala namin mag-asawa ay nakatulog lang kami. Wala kaming kaalam-alam na nawala na rin pala kami sa aming mga sarili. Oo, Tinoy. Ang mutya ng tutubing karayom ang tumulong sa inyo. Sa katunayan, ay naihatid na namin sa kanilang mga pamilya mga batang iniligtas ni Magno. Sa sobrang tuwa ng kanyang ama, ay napayakap ito ng maigpit sa kanya. Ipinagmamalaki siyang mabuti sa kanyang ina, na yumakap na rin sa kanya. Samantalang si Gerald naman ay nagpaalam sa mag-asawa. Sobra itong nagpapasalamat sa mag-asawa. Sa ngayon
ay walang nakakaalam na may nabuhay na tamawo sa kanilang lugar. Tinikap nilang ilihim ang tungkol sa tamawo at nang hindi na lumaki ang gulo sa baryo ng Palindok. Magmula noon ay wala ng batang makikitang naglalayas pa ng gabi at pumupunta sa gubat. Sumusunod na sila sa kanilang mga magulang at higit sa lahat, hindi na rin sila nanguhuli ng mga tutubing karayom. Kapag sinusubukan nating huliin ang isang tutubi, madalas nating napapansin na hindi ito madaling mahuli. Ito ay mabilis, matalino at may kakayahang lumipad sa ibang direksyon na nais nito. Sa kabila ng ating pagnanais na mahuli ito, may kalayaan nitong umiwas at lumipad palayo. Katulad ng tutubi, ang bawat tao ay may karapatang mamuhay ng malaya, pumili ng direksyon sa buhay, at umiwas sa anumang maaaring makapaminsala sa kanila. Kaya hindi natin dapat pinaglalaruan ang mga tutubi at iba pang insekto, sapagkat ito ay may buhay rin na katulad ng sa atin.